Mga kapatid, napanood ko lang ang isang video dito na talagang tumama at nakaapekto sa akin. Kumakalat na ito sa Brazil at ikukwento ko ng kaunti. Gusto ko ring samantalahin ang pagkakataon para magbahagi ng ilang pagninilay. Hindi lang mga ebangheliko ang tagapakinig ko. Alam kong maraming Katoliko ring sumusubaybay. Ngayon, napapansin ko na parang nawawalan na ng saysay ang relihiyon. Mga kapatid, ang relihiyon ay hindi nakapagliligtas ng sinuman. Ang pinakamahalaga ay ang puso mo sa harap ng Diyos, ang pananampalataya mo kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng Biblia, tanging anak ng Diyos ang tagapamagitan sa Diyos at tao. Si Jesus na namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay para iligtas tayo. Ipapakita ko ang video na ito. Bago ang lahat, lilinawin ko, kahit wala kang relihiyon o hindi nagsisimba, hindi tungkol sa ebangheliko o katoliko ang video na ito. Itong video na ito mga kapatid ay tungkol sa sakit at ang sakit ay walang relihiyon. Pati na rin ang awa na nakita natin sa video na ito, dito walang relihiyon. Para maintindihan mo ang nangyayari, babasahin ko muna ang balita tapos manonood tayo. Gusto kong manatili ka para marinig ang sasabihin ko. Ayos ba? Ganito ang sabi ng balita. Isang matandang lalaki ang nakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ng apo niya habang nasa misa sa simbahan ng San Francisco de Assis sa Tubarão, Santa Catarina. Labis siyang naapektuhan sa balita kaya lumapit siya sa altar at niyakap si Padre Carlos Henrique para humanap ng kaaliwan. Ilalagay ko dito ang video. Magbigay ka ng matinding pansin pero subukan mong panoorin gamit ang iyong kaluluwa. Buksan mo ang iyong puso. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Acompanhe. Sama. Mga kapatid, sinabi kong malakas ang video. Alam ko rin na sa ganitong oras, walang paghahanda para sa ganitong balita. Para sa iyo na hindi nakakaalam, sa totoo lang, ang apo ng matandang ito, kinuha niya ang sarili niyang buhay. Nakikiramay ako sa matanda, sa pamilya, at mga kapatid niya. Pwede tayong magdasal para sa kanila. Isipin mo kung magkaisa ang buong Brazil sa panalangin para aliwin ng Diyos ang matandang ito. Ganito rin ang sakit ng marami ngayon, di ba? May mga taong nagpapakamatay din. Gusto ko rin niyang pag-usapan mamaya. Kasi alam ko sa ganitong panahon, maraming tanong at pagdududa, kaya kailangan natin magkaisa. Pero mga kapatid, may halimbawa ako sa Biblia ng lalaking nawalan ng anak, si David. Umiiyak siya dahil kay Absalom na anak niya. Pero masaya si David. Pinapalo niya ang dibdib at sinasabi, "O anak ko, sana ako na lang ang namatay." Mga kapatid, iniisip ko ang sakit na dinanas ni David. Ang pagkawala ay isa sa pinakamasakit na bagay. At tunay lang nakakaalam nito ang nagdadalamhati. Alam ng mga nakikinig ngayon na nawalan ng mahal sa buhay kung gaano kasakit, di ba? Napansin ko, ang ugali ng paring ito ay tulad ng ugali ni Jesus sa mga taong dumaranas ng sakit ngayon. Dahil dito, hindi pinababa ng pari ang lalaki o pinaghintay ang matanda matapos ang misa. Buong respeto ko sa paring ito dahil ganun din ang gagawin ni Jesus, mga kapatid. Palagi siyang tumutulong sa mga nagdurusa. Isipin mo ang mga ebanghelyo. Kapag nakita natin si Bartimeo na bulag, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Noong oras na yon, huminto si Jesus kahit pinapatahimik siya ng mga kaibigan ng bulag. Hindi iyon ginawa ni Jesus. Tinugon siya ni Jesus at pinagaling niya ang lalaking iyon. Isang araw habang naglalakad si Jesus kasama ang maraming tao, bigla siyang nakatagpo ng libing. Isa siyang balo mula sa lungsod ng Naim. Nawalan na siya ng asawa at ngayon ay inilibing na niya ang kaisa-isa niyang anak. Sa mismong oras na iyon, ang awa ni Jesus ay nagbigay buhay sa kapangyarihan ng Diyos at ang batang iyon ay nabuhay muli sa harap mismo ng kanyang ina, mga kapatid, si Jesus.
Hindi niya pinapabayaan ang mga nangangailangan at umiiyak. Lagi niyang tinutugunan ang kanilang daing. Naalala ko rin si Marta, isang babaeng kilala ng lahat. Si Marta ay nagkaroon ng pribilehiyong makasama si Jesus sa kanilang bahay kasama ang kapatid niyang si Maria. Noon, tuwang-tuwa si Marta at nais ialay ang pinakamahusay kay Jesus. Biglang tinawag ni Jesus ang pansin niya at sinabi, "Marta, masyado kang nababahala sa maraming bagay, pero mas mahalaga na nandito ka sa aking paanan, natututo tulad ni Maria." Nakakatuwa mga kapatid na sa una, tila hindi pinapansin ni Marta ang presensya ni Jesus. Ngunit dumating ang pagsubok sa kanilang buhay. Dumating ang kamatayan sa kanilang bahay sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Lazaro. Sinasabi sa Biblia na nang magkasakit si Lazaro, pinatawag ng kanyang mga kapatid na babae si Jesus. May nangyari sa daan, kaya nagpagaling muna si Jesus ng tao. At nang dumating si Jesus sa burol na yon, matagal na siyang umiiyak, ilang araw na ang lumipas. Doon, kinilala ni Marta ang halaga ng presensya ni Jesus. Lumapit siya sa kanyang mga paa at nagsabi, "Panginoon, kung narito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko." Ibig sabihin, noong oras na yon, desperado si Marta at naunawaan niya ang halaga ng presensya ni Jesus. Sinabi niya, "Panginoon, kung narito ang iyong presensya, hindi sana ito nangyari." Kapatid, alam mo ba ang mas kamangha-mangha? Hindi itinuro ni Jesus si Marta. Pwede sana niyang sabihin sa kanya, "Kita mo, hindi mo ako pinahalagahan noon at ngayon na nahihirapan ka, saka ka lumapit, di ba?" Hindi ganoon, mga kapatid. Sinabi ni Jesus kay Marta, "Kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos." Pagkatapos, binuhay ni Jesus ang kapatid nila Marta at Maria. Dapat matutunan natin na ang simbahan ay mas dapat parang ospital, hindi hukuman. Nakakalungkot ito ngayon, di ba? Marami ngayong simbahan na parang laging nanunumbat at humuhusga, na tila may karapatang maghusga sa iba. Siyempre, mga kapatid, pwede nating husgahan ang kilos ng tao ayon sa Biblia, pero hindi ang puso nila. At alam nyo, mga kapatid, mapapansin natin sa video na ito na yung matandang lalaki, tumakbo siya papunta sa mga bisig ng pari para humingi ng kanyang pagdamay, ng kanyang kaaliwan. Baka may mag-isip, Pastor Antonio Jr., nagkamali siya. Dapat sa Diyos siya lumapit kasi tao lang, di makakasagot sa panalangin. Tama mga kapatid, pero minsan kailangan lang talaga ng tao ng yakap. Napapansin ko rin, madalas gusto nating agad lutasin ang mga problema sa simbahan. Minsan simpleng salita o talata lang sa Biblia ang binibigay natin, pero ang tao gusto rin ng presensya at atensyon. Amen. Naalala ko yung lumpo sa pintuan ng templo. Tapos dumating sina Pedro at Juan. Wala silang naibigay na limos, pero sinabi nila sa pangalan ni Jesus, tumayo at lumakad siya, at agad gumaling ang lalaki. Pinaka nakakamangha sa akin na lagi siyang namamalimos sa pintuan ng templo. Bakit hindi pumunta ang lalaking yon sa sentro ng syudad, kung saan siguro may mga bangko, mga tindahan, at bakit kaya nandun siya sa pintuan ng templo? Siguradong iniisip niya ito. Dahil sa palaging nilang binabanggit ang Diyos at pag-ibig niya, iniisip ko na nasa puso rin nila ang pag-ibig at gusto nila akong tulungan, mga kapatid. Ganyan din iniisip ng marami. Alam mo ba? Salamat sa Diyos at dapat nilang ituloy ang ganitong pag-iisip. Oo, nasa mga simbahan kung saan pinag-uusapan ang pag-ibig, kung saan ipinapangaral ang tungkol sa kamanghamanghang Diyos na ito, makakahanap sila roon ng kaaliwan, isang salita ng gabay, ng pagpapalakas ng loob. Pero, mga kapatid, sa kasamaang palad, marami ang nadidismaya at nasasaktan dahil hindi nila natatanggap ang pag-ibig na iyon. Kaya, isa pa itong pagninilay na gusto kong ibahagi sa iyo at gusto kong pag-isipan mo ang isang bagay ngayon. Isipin mo na may isang tao na dumadaan sa panahon ng pagluluksa. Nandoon siya sa burol, pero sobrang hirap ng pinagdadaanan niya. Umiiyak siya ng sobra, kaya hindi niya maalala ang mga salita ng pastor o ng pari. Pero malinaw niyang natatandaan ang mga taong nandoon sa tabi niya. Yung mga yumakap sa kanya, yung mga nanatili roon, nakasama niyang hinarap ang napakahirap na sandaling iyon. Mga kapatid, bakit tayo nagdurusa? Sabi ng Biblia, makiisa sa mga umiiyak at makigalak sa mga nagagalak. Kaya, ito ay isang prinsipyo sa Biblia na dapat nating balikan at isabuhay. Kaya wala ring saysay na sabihin nating nagsisimba tayo kung hindi naman natin ito isinasagawa. Amen. At ngayon,
Gusto kong pag-usapan dito ang tungkol sa pagkamatay ng apo. Siyempre, sa napakarespetadong paraan. At gaya ng sinabi ko sa inyo, di ba? Sa ganitong oras, kadalasan nakakaramdam ng guilt o maraming tanong ang tao. Kamakailan, may nakausap akong babaeng nawalan din ng anak tulad ng matandang ito. Ngayon, mga kapatid, nagmuni-muni ako tungkol sa mga bagay na mahalagang malaman mo. Hindi ito panahon ng paghusga, kundi ng awa. Walang saysay magdala ng teolohiya o mangaral sa tao para patunayang hindi napunta sa langit ang nagpakamatay. Mga kapatid, hindi tayo dapat humusga at ipapaliwanag ko kung bakit. Hindi ko layunin na manghikayat, kapatid. Kung kayo ay nakakaramdam ng mga ganyang iniisip, baka may mga tao dito na nakikinig sa akin na iniisip gawin yon. Mamaya magdasal tayo at hilingin sa Diyos na alisin yan sa puso't isipan mo. Amen. Ganito ang gusto kong sabihin. Sabi sa Biblia, may lalaking si Jonas na propeta ng Panginoon, pero naligaw siya ng landas, gaya ng mga taong nawawala sa pananampalataya. Si Jonas ang halimbawa nito. At pagkatapos, gumawa siya ng isang matinding desisyon. Ginawa niya ang kabaligtaran ng hinihingi ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos sa kanya na mangaral sa isang lungsod na tinatawag na Ninive. Pero pumunta siya sa kabaligtarang direksyon. Sumakay siya sa isang bangka. Biglang dumating ang malakas na bagyo at nalaman ng mga tao na si Jonas ang sanhi nito. Ayaw ng Diyos na sumuway si Jonas kaya itinapon siya ng mga marinero sa dagat at kinaawaan siya ng Diyos. Kaya isang napakalaking isda ang lumamon sa kanya habang nandoon siya sa tiyan ng isda. 3 araw at 3 gabi siyang nanatili roon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, siya ay nagdasal ng simpleng panalangin. Basahin mo ang Jonas 2:7. Sinabi niya, "Nang malapit na akong mawala, naalala ko ang Panginoon. Ang panalangin ko ay umabot sa iyo, sa iyong banal na templo." Mga kapatid, napaka-interesante nito. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, sa oras ng kawalan ng pag-asa, sakit at pagdurusa, naalala pa rin niya ang Panginoon. At sinabi niya, "Ang aking buhay ay halos mawala na." Natutunan natin dito na hindi dapat manghusga ng iba. Sa huling sandali, maaaring maalala ng tao ang Diyos tulad ng nangyari sa kanya. Huwag nating kalimutan na inilagay ng Diyos sa puso ng bawat tao ang instinct ng kaligtasan. Lahat ng tao, sa totoo lang mga kapatid, gusto talagang mabuhay kahit na sila'y nahihirapan. Sa totoo lang, ang tao gusto niyang matapos ang kanyang sakit. Hindi niya gustong tapusin ang kanyang buhay. Gusto niyang matapos ang paghihirap na kanyang nararanasan. Kapag tiningnan natin ang salita ng Diyos, makikita natin na may mga dakilang lalaki ng Diyos na minsan gustong sumuko pero pinalakas sila ng Diyos. Bakit nila inasa sa Panginoon? Hindi nila ginawa ang lahat sa sarili nilang paraan. Makikita natin ang halimbawa ni na Elias at Job, mga lalaking dumaan sa matinding pagdurusa. Kaya mga kapatid, hindi natin alam ang mangyayari pagkatapos ng buhay. Diyos lang ang nakakaalam. Hindi rin ito ang panahon para sisihin ang sarili. Kapamilya, ipagkatiwala mo ang puso at buhay kay Hesukristo. Kilalanin siyang tanging tagapagligtas at nagbibigay ng kapayapaan at kaligayahan na kailangan mo. Amen. Bago matapos ang video na ito, gusto kong magbigay ng payo sa mga leader. Bilang leader ng simbahan, may tawag ka mula sa Diyos. Gusto kong ibahagi na madalas kong maranasan na pinipigil ng Diyos ang plano ko para tumulong sa mas nangangailangan. Si Jesus nga, nagkwento siya ng parabola. 'Di ba? Tungkol sa mabuting Samaritano na alam ng lahat, 'di ba? Ikinwento niya na may lalaking nakahandusay sa kalsada, tapos dumaan ang isang pari at isang levita. Walang tumulong sa lalaki. Bakit kaya? Siguradong dahil baka sila ay nahuhuli na sa pagsamba. Papunta sa templo, may mga tungkulin silang relihiyoso at hindi nila pinansin iyon. Iniisip siguro nila, mas mahalaga sambahin ang Diyos. Pero mga kapatid, ang pinakamahalaga ay mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Iyan ang utos ng Panginoon at lohikal naman iyon. Una, mahalin mo ang Diyos at sigurado akong matutuwa siya sa iyo. Tumigil para tumulong, hindi lang magdasal o mangaral. Gets mo? Mga kapatid, kailangan nating sumamba sa Diyos at tulungan ang isa't isa. Kaya,
Paalala na huwag husgahan ang tao, kundi ang kanilang gawa. Amen. Pati na rin mga kapatid, dahil pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa isang pari, tungkol sa kanyang ginawa. Pinag-uusapan natin ang misa, mga kapatid. Marami tayong magiging sorpresa sa langit. Alam mo kung bakit hindi nakapagliligtas ang relihiyon? Ang nakapagliligtas ay ang iyong pananampalataya kay Hesukristo. Ikaw ang tatalikod sa iyong mga kasalanan, magsisisi sa iyong nakaraan, at magsisimulang lumakad kasama si Jesus. Iyan ang magdadala sa iyo ng kaligtasan. Ito ay dahil sa biyaya, hindi dahil sa iyong mga gawa o merito. Hindi mo kailangang magsagawa ng penitensya, hindi mo kailangang subukang bayaran para bumawi. Ginawa na ni Jesus iyon para sa iyo sa krus. Ang kailangan mo lang ay ibigay ang iyong puso. At naaalala ko na isang araw, mga kapatid, natutulog ako sa bahay ng biyenan ko. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang nangyari. Natutulog lang ako noon. At alam mo, kapag nagsimula kang makarinig ng ingay, sa pagkakataong iyon, ingay iyon ng telebisyon, di ba? Galing sa telebisyon. At yung ingay na iyon ay pumapasok sa isipan mo. Habang natutulog ako, may narinig akong papuri at napakagandang kanta, di ba? Tungkol kay Jesus, naisip ko, ang galing talaga ng ministeryong papuri. Sobrang blessed. Naramdaman ko ang presensya ng Diyos, mga kapatid. At unti-unti akong napuno nito. Pagkagising ko, nanood ako ng telebisyon. Napansin ko na ito pala ay grupong Katoliko, hindi Ebangheliko. Mga kapatid, doon ako natuto ng bagong aral. May mga tao ng Diyos sa simbahang Katoliko at Ebangheliko dahil hindi nalilimitahan ng pangalan ng simbahan ang Diyos. Mga kapatid, ang katotohanan ay ang Biblia at ito ang dapat ipangaral. Inire-rekomenda kong pumunta kayo sa lugar na tunay na nagtuturo ng Biblia. Mas mataas dapat ang Biblia kaysa sa tradisyon at opinyon ng tao. Doon ko muling natutunan, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng makamundong bagay. Ang Diyos ay tumitingin sa puso at pananampalataya kay Jesus. Amen. Manalangin tayo ngayon. Hindi ko alam ang pangalan ng Ginoong ito, pero sana ipagdasal mo siya at pamilya niya. Alam kong mahirap at masakit ang panahon ngayon. At pagkatapos ng video, ibahagi mo ito. Pagkatapos ng panalangin na ito, alam ko na maraming tao ang nangangailangan makarinig ng isang salita, makarinig ng mga pagninilay na dinala ko dito sa video. Sige ba? Manalangin tayo, Panginoon, aking Diyos at Ama. Inilalapit ko sa iyo ang taong ito na dumadaan sa matinding pagsubok, pagluluksa, sakit at kalungkutan. O Panginoon, hindi namin alam ang kanyang sakit ngayon, pero kilala mo siya dahil ikaw ay umiyak kay Lazaro. O Jesus, ikaw ay naawa sa mga higit na nangangailangan. At hinihiling ko ngayon, Panginoon, na ikaw ay maawa, Panginoon, sa buhay ng lalaking ito, sa buhay ng kanyang pamilya, Ama, ang sakit, Panginoon. Madalas parang hindi na kaya, ngunit kung wala ang iyong biyaya, Panginoon, hindi namin kakayanin, Ama. Alam ko may mga nakikinig ngayon na may ganitong iniisip, gustong sumuko o tapusin ang buhay. Panginoon, alisin mo ang mga kaisipang ito. Ama, tulungan mo kaming malampasan ang sakit at paghihirap. Maraming tao ngayon ang nagluluksa at nahihirapan dahil sa sakit at pagkawala, Ama ko. Minsan, parang gusto mo na lang manatili sa kama at iwasan ang buhay. Parang nawala ng saysay ang buhay, Panginoon. Pero naway ikaw ang magbigay ng bagong kahulugan dito. Diyos, para sa lahat ng dumaranas ng sakit ng pagkawala ngayong taon, Panginoon, maawa ka. Ihayag mo ang katotohanan kay Jesus at pumasok ka sa puso ng lalaking ito at babaeng ito. Naway magawa nilang magdesisyon ngayon na magsisi sa kanilang mga kasalanan, ilagak ang kanilang pananampalataya at pag-asa sa Panginoong Jesus. Naniniwala kami na namatay kayo sa krus para sa aming mga kasalanan. Ibinuhos ninyo ang inyong dugo para sa amin. Hindi ninyo iyon nararapat, ngunit tiniis ninyo ang parusang nararapat sa amin. Lahat ay dahil sa pag-ibig, lahat ay dahil sa biyaya at Jesus. Hinihiling ko ngayon na linisin mo kami ng iyong dugo. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan. O mahal, kung hindi mo pa ibinibigay ang buhay mo kay Hesukristo at hindi pa nagsisisi o nanalangin sa Kanya, may sasabihin akong ilang salita, maaari mong ulitin kung nasaan ka. Naniniwala ako na patatawarin, ililigtas at ibabalik ni Jesus ang kabuuan ng iyong buhay. Amen. Sabayan mo akong sabihin ito.
Panginoong Hesus, inaamin ko na hindi ko kayang maglakad mag-isa. Inaamin ko na ako'y makasalanan at dahil sa aking mga pinili, nagawa ko ang masama sa iyong paningin. Hesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala akong namatay ka sa krus para sa akin. Naniniwala akong inalay mo ang dugo mo para mapatawad ako. Naniniwala rin ako na sa ikatlong araw, muling kang nabuhay para iligtas ako. Salamat, Hesus, sa kapatawaran. Tinatanggap ko ito sa pananampalataya at tinatalikuran ang tradisyon ng pamilya at buong nakaraan. Akala ko noon may magliligtas sa akin. Itinatalaga ko ang pananampalataya ko sa Panginoon dahil siya lang ang namatay at muling nabuhay para iligtas ako. Panginoon, ilagay mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay at bigyan ako ng kapayapaan, kagalakan, at ibalik ang kabuuan ng aking buhay. Sa iyong pangalan, Hesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos. Ama, tanggapin mo ang panalangin ito ng iyong mga anak. Naniniwala akong narinig mo ang bawat panalangin, aking Diyos. Ama, hinihiling ko na makarating ang mensaheng ito sa mas maraming tao at makaabot ng mas maraming buhay. Naway maparangalan ang iyong pangalan ng lahat. Sa pangalan ni Hesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Purihin ang Diyos.